Magandang araw mga kaibigan. Ito, another government agency na nangangailangan ng confidential funds, ayaw bigyan ng administrasyong ito. Kasi gusto ng Office of the President, kanila na lang lahat. Napakalaki po ang confidential intelligence funds ng Office of the President. Tumataginting 9.2 billion. Samantala, ang mga ehensya na talagang related sa trabaho nila ang kumalap ng impormasyon para magawa nila yung mandato nila, napakaliit ang kanilang intel or confidential funds. Tapos itong isang ahensya na humihingi ng maliit, dinis-approve pa. Anong klaseng gobyerno tayo ngayon? Okay, yung Philippine Coast Guard natin nasa front lines sa pagdepensa ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Binobomba ng tubig, linilaser ng mga Chinese Coast Guard, peligro ang buhay nila palagi. 10 million lang ang kanilang intelligence confidential funds. Sinsilyo ng 9.2 billion. So, I don't know kung anong priority nitong gobyerno na ito. Okay, ito, nalaman ko sa isang news sa Philippine Star ba ito? Yeah, Philippine Star. Grabe. Ang Department of Migrant Workers humihingi ng 10 million confidential funds. Alam niyo yung ginawa ng administrasyong ito, PBBM admin o Department of Budget and Management, disapprove. Hindi daw kailangan. Okay, pag-usapan natin. Kailangan o hindi? Ano sa tingin nyo? Diba, napakaraming OFWs nabibiktima ng mga illegal recruitment, scammers, mga walang kaluluwa na recruitment agencies. Di ba kailangan na ang Department of Migrant Workers meron silang pondo para mamanmanan, mamonitor, mahuli ang mga nambibiktima sa mga OFWs. Kaya mabuti pa itong si Senator Raffy Tulfo sa budget hearing, suportado niya ang DMW na magkaroon ng confidential funds. 10 million lang hinihingi, sabi ni Senator Tulfo, kahit 25 million pwede. Kasi itong si Senator Tulfo, siya po ang chairman ng Committee on Migrant Workers sa Senado. Kaya saludo ako sa senador ito. Talagang nakikita niya yung pangangailangan. Then, dalawa pang senador, Senator Pimentel and Senator Joel Villanueva, okay rin sila sa pagbibigay ng confidential funds sa DMW, provided, may kondisyon, mayroong bureau, Migrant Workers Protection Bureau under ng DMW, dapat magpakitang gilas muna. Sample ba? Kaya kung gagawin nila, ang trabaho nila, itong bureau na ito, Migrant Workers Protection, pwede mabigyan. Yun. So, mga senador, suportado nila. Kaya lang, nagtataka ko, bakit ang Department of Budget and Management dinis-approve ka agad? Ano? May nag-uutos ba na huwag na yan? Sayang yung 10 million. Ibigay nyo na lang sa amin dito sa Office of the President. Parang ganun ang nakikita ko. I'm sorry ha. Opinion ko lang yun. Hindi ko maintindihan yung rason ng Department of Budget and Management, bakit dinis-approve niya yung napakaliit na pondo, 10 million lang, para sa
Intelligence Confidential Funds ng DMW. Sana magawan pa ito ng paraan. I don't know, hindi pa naman, deliberation pa naman lang mga budget. Sana maisingit nila na pagbigyan yung 10 million confidential funds ng ano. Punta tayo sa DepEd. Bakit nagkaroon ng confidential funds? Kailangan ba? To me, yes. Kasi ang mga nire-recruit ng mga komunista na sasama sa makakaliwang grupo nangyayari sa mga paaralan. I am a living witness tungkol ito nung nasa serbisyo pa ako. Ang daming mga estudyante nire-recruit makakaliwa. Elementary pa lang, nandyan na yung brainwashing, indoctrination. Kaya pagdating sa high school o college, wala. Ang bata, imbes na mag-aral, wala na. Pumunta na sa bundok para labanan ang ating gobyerno. Kaya, to me, kailangan ng DepEd, ng Intelligence Confidential Funds para maproteksyonan ang ating mga kabataan para hindi madala, ma-recruit ng makakaliwang grupo. Anyway, tama na tayo sa Intel and Confidential Funds. Another concern sa DMW. Grabe ang bangayan ngayon. Grabe ang labanan, yung power play para ang mga sakim sa kapangyarihan sila ang ma-appoint na permanent na secretary ng DMW. Kasi officer in charge lang ang inalagay ng ating Pangulo, si Yusek Hans Leo Kakdak. Ang daming naglalabanan according to Senator Tulfo. Nalaman yan sa budget hearing pa rin. Okay, ang number one, pinaka-agresibo, itong Undersecretary Yvonne Kaunan, na according to Senator Tulfo, he received an information na ang mga supporters ng Yusek Kaunan na ito ay mag-stage ng rally para i-push, para mas malakas yung dating na siya ang ma-appoint na secretary ng DMWS. Kaya, prinangka ni Senator Tulfo itong si Yusek Kaunan na huwag niyong gagawin yan dahil kaming mga senador, independent-minded kami. Kasi, kahit i-appoint siya ng Pangulo, pagdating sa Commission on Appointments, mahirapan pa rin. Kaya never, huwag niyong gagawin yan. Pwede kayong mag-rally sa Office of the President. Kasi, ang presidente, i-appoint niya, ikaw, sabi niya tang Yusek. But never kayo mag-rally sa Senate dahil hindi nyo kami kayang influensyahan. Ganon. Grabe. So, sino-sino pa yung mga gumagalaw, power play para makuha ang posisyong ito. Una, Silvestre Bello, dating Dole Secretary panahon ni Tatay Digong. Ngayon, siya yung chairman ng MECO, Manila Economic Cultural Office, yung parang embassy natin sa Taiwan. Sino pa? Abdullah Mamao. Siya ang former interim na DMW secretary nung na-create ang ahensyang ito. Arnel Ignacio, yung hepe ngayon ng Office of Overseas Workers Welfare Administration. May Dinzon, former OWA chief. Ano pa? Yusek Bernard Olalia ng DMW din. Antoinette Velasco Alones, Yusek din. Kailang ito, mayroong isang maganda na sana itong ma-appoint permanently. Estel Ople. Estel o Estela. Anak po, daughter ni late Secretary Susan Ople. Ano sa tingin nyo?
Like mother, like daughter kaya. Sana ito ang permanent na ma-appoint. Huwag lang yung iba pa, yung mga ganit sa kapangyarihan. Kasi, Ople, public servant runs in the blood. Mula sa lolo, sa nanay, at itong daughter. Sana siya, Estel Ople. Pasensya na kayo, medyo nagluloko ang aking camera.